Ayan. Muli, isang maulang hapon sa ating lahat at welcome po sa ating Module 1, Personal Development, Learning Life Skills for Self-Directed Learning. So, yay! Okay. So, bago po tayo magsimula, magpapakilala po muna ako na po. Para po sa mga bago at mga bagong enroll lang po dito at sa mga bagong sali lang po dito sa GMeet, ako po ang inyong guro, Ginoong Michael B. Ombion, mobile teacher ng Tandang Sora Elementary School at Barangay Holy Spirit. Pag sinabi pong mobile teacher, we move one place to another. Ibig sabihin, kung saan po kami kailangan magturo, lumilipat-lipat po kami. Kaya nga po kahapon, galing po akong Tandang Sora Elementary nung alas 8, 8:30. After po nun, dumiretso na po ako sa Holy Spirit. Kaya palipat-lipat po kami. That's why mobile teacher po ang tawag po sa amin. Okay po? So, ngayong araw, pag-usapan po muna natin ang ating Module 1. Pero mga munting paalala para po hindi po maistorbo ang ating online class. So, pakatandaan po natin itong mga mumunting paalala. Una, always keep your mic or audio on mute. Ibig sabihin, pakimute lang po muna lagi ang ating mga mic para po hindi po ma-disrupt ang ating klase. Lalo na po kasi naririnig po ang ingay ng inyong kapaligiran kung saan po kayo naroroon. Naririnig po yung ingay ng inyong TV, ng inyong kapaligiran, yung tahol po ng aso. Kung meron pong mga dumaraan na sasakyan, ay naririnig po. Kaya pakimute po lagi ang inyong mga mic. Pangalawa, i-unmute lamang po ang inyong mic kapag it's your turn to speak. Kapag tinawag po kayo para magsalita, dun lang po kayo mag-unmute ng mic. Pangatlo, observe one speaker at a time, a rule. Ibig sabihin, kapag may nagsasalita po, wag po nating sasabayan kasi mas hindi po natin maiintindihan yung nagpapaliwanag. Pang-apat, wait to be recognized before you take the screen. Ibig sabihin, antayin mong matawag ka bago ka po magsalita or mag-share ng iyong mga ideas or opinion. Pang-lima, use the chat box for the questions and additional inputs. Pwede po kayong mag-chat kung nahihiya po kayong magsalita, lalo na kung meron po kayong questions sa ating mga pinag-aaralan. Pang-anim, be always mindful of the time. So katulad nga po ng na-chat ko sa ating mga GC, 1 o'clock po ang ating start. Kaya lang yung iba, dahil nga may trabaho, may mga kanya-kanya tayong importanteng ginagawa, kaya siguro hindi pa makasali yung iba. Pero yung iba po na kaya, before 1 o'clock po sana or before yung time po nang napag-usapan po natin na mag-start ang klase, mag-join na po kayo para po at least nakarelax lang po kayo habang nag-aantay po ng ating klase. At syempre, yung number 7, share, be active, and participate during class. Wag po tayong nakikinig lang, i-open yung ating wag lang po natin i-open yung ating Google Meet o yung ating online class tapos hihiga, matutulog, tapos hindi po magpa-participate. Alam ko medyo mahirap po sa part po natin dahil hindi po tayo nagkakakitaan. Pero ang pakiusap ko lamang po ay itong number 7, be active and participate, lalo na kung kailangan po ng recitation at ng activity po natin mag-participate. So yun po ha. Okay. So once again, ang ating lesson po ngayong araw ay Module 1, Personal Development. Actually, kahapon po namigay po ako ng modules sa Tandang Sora at saka sa Holy Spirit. Pero yung mga hindi pa po nakakuha, mag-upload na lang po ako sa group natin, sa group chat or sa group page ng copy para at least yung iba pong hindi nakapunta sa barangay or sa school ay may copy pa rin po kayo. Okay po? So, personal development, life skills for self-directed learning. Ito pong pag-uusapan po natin ay dinevelop o ginawa po ng DepEd kasama ang partnership with the USAID. Kung nakikita niyo yung logo sa taas, partnership ng USAID, EDC or the Education Development Center sa ALS at sa
Schools Division Office ng Quezon City o yung opisina dito sa QC ng mga teachers. So, lahat po yan ay nagtulong-tulong para ma-develop at mabuo po itong module na pag-uusapan po natin. So, balikan lang po muna natin yung mga subject sa ALS. Kasi bago po tayo magsimula at binasa po natin as we go on with our lessons, baka ma-encounter po natin, mabasa po natin yung mga subject sa ALS. May mga bago pong enrolled, hindi po nakasama sa orientation. So para po maliwanagan po tayong lahat at magkaroon tayo ng refresher sa ating mga subjects, pag-usapan po muna natin ang mga subjects sa ALS. Ang mga subjects ba sa ALS ay pareho lang sa regular or sa formal nung kayo po ay nag-aaral? So, ito po yung mga kaibahan. Okay. Kung makikita nyo po sa inyong screen, pwede nyo po yung i-zoom kung medyo maliit po sa inyong cellphone. Okay. Ang mga pinag-aaralan po sa regular, ang tawag po nila doon ay subjects. Okay. Sa atin sa ALS, ang tawag po ay learning strands. Yun po yung kinaibahan na tawag. Okay po? Sa regular, nung nag-aaral po kayo, yung mga pinag-aaralan nyo po doon, ay ang tawag po doon, subjects. Di ba? Meron pong, kung hindi po ako nagkakamali, merong 8 o 9 na subjects sa regular na nag-aaral pa po tayo. Dito po sa ALS, hindi po subjects ang tawag. Ang tawag po ay learning strands. At meron pong 6 na learning strands dito po sa ALS. Okay po? O 6 na subjects kung para mas madali pong maintindihan. So, isa-isahin po natin kasi importante pong mapag-usapan po natin to dahil nga baka pag nagbabasa tayo ng module, mabasa po natin itong learning strand, hindi po tayo pamilyar. So, unang learning strand ay yung communication skills o merong English at saka Filipino. Okay? So, ibig sabihin, kapag nag-lesson po tayo ng adverbs, adjectives, nag-lesson po tayo ng subject-verb agreement, mga sentence, ibig sabihin, English po yon. Papasok po yun sa learning strand number 1. Ayan. Pakimute po ang mga mic para po hindi po marinig yung ingay po. Next. Okay, tandaan po dalawa pong learning strand 1, English at saka Filipino. Sa learning strand 2, kung makikita nyo po, scientific literacy and critical thinking skills. So from the word itself, scientific. So ito po ay science. So kapag nag-aaral po tayo ng mga tungkol sa science, nasa learning strand number 2 po tayo. Learning strand number 3, mathematical and problem skills. Ibig sabihin, kapag nag-solve po tayo ng mga tungkol sa math, nasa learning strand number 3 po tayo. Next, learning strand number 4, life and career skills. So, ito pong pag-uusapan po natin na life skills, yung binigay ko po sa inyo kahapon, ay babagsak po sa learning strand number 4 o yung life and career skills. So, ibig sabihin, ang una po natin pag-aaralan o pag-uusapan ay nasa learning strand number 4. Tandaan niyo po yun Learning strand 4 po ang unang learning strand po natin. Next, learning strand 5, understanding the self and society. Dito po, pag-uusapan po natin ang community. Or may katumbas po siyang subject na araling panlipunan at saka values. Diyan po papasok yon sa learning strand number 5. At yung huling subject natin o learning strand sa ALS ay yung learning strand number 6 na digital citizenship o yung computer. So, syempre, importante na mapag-aralan po natin yan dahil sa 21st century, ito pong panahon po natin ngayon, kailangan updated din po tayo pagdating po sa teknolohiya. So lahat po yan, pag-aaralan po natin habang kayo po ay naka-enroll sa ALS. So, maliwanag po yun Meron po tayong 6 na learning strands. At ngayon po, sa life skills, ito pong pag-uusapan po natin, meron po tayong 6 na module.
Ayan, kung makikita nyo sa inyong screen, meron pong 6 na module. Yung isa pong module ay naibigay ko na po kahapon. Pag wala pong kopya, mag-upload na lang po ako ng copy. At sa loob ng 2 buwan, simula kahapon, ito po ang pag-uusapan po natin. So mula October 19 o October 20, matatapos po ang ating usapan tungkol sa life skills sa December 20. Okay po? So for 2 months, ito lang po muna. So, sir, bakit po ito muna ang pag-aaralan po natin? Hindi po tayo mag-i-English, hindi po tayo magmamat. Ito po kasi yung naging sistema po ngayon sa ALS, no? Usually kasi kapag nagtatanong ako kung bakit nag-e-enroll ang isang estudyante sa ALS, ay ang sagot po sa akin, gusto niya po kasi makapaghanap ng trabaho. Tama po? So yung iba kasi gusto lang ng formality, gusto makakuha ng diploma para pansamantala makahanap po ng trabaho. O kaya yung iba naman habang nag-aaral ng senior high or college ay sinasabay po yung trabaho. Kaya lang, syempre, paano ba tayo makakahanap ng trabaho? What are the steps para tayo ay makahanap ng trabaho? Kaya, importanteng pag-aaralan po natin ang life skills dahil nga po, dito po natin pag-uusapan yung mga kinakailangan nating skills o kakayanan bago po tayo masalang po sa ating community. Okay? So, para sa akin po, no, itong life skills o itong learning strand number 4, kung babalikan po natin, sa learning strand number 4, ito yung nagsisilbing puso o learning strand o subject sa ALS. Kasi ito yung nagtuturo sa atin o nagtutulak po sa atin na kung saan para tayo ay mamuhay, mag-survive sa community natin, lalo na sa panahon po ng pandemya. Okay po? So nakaka-excite kasi marami na pong naging feedback. Ibig sabihin, yung mga nakatapos po ng life skills ay maganda po yung naging resulta sa kanila pagtapos po nilang pag-aralan po nito. Kasi actually nung high school ako, no, i-share ko lang po, nung high school ako, hindi ko alam kung paano talaga mag-apply ng trabaho. Iniisip ko baka ituturo ba yan sa college o sa mga susunod na level ko sa buhay. Yun pala hindi. Kaya maganda na ipinasok po ito sa ALS. Wala po nito sa wala po nito sa regular. Kaya ito po yung kinagandahan sa ALS kasi maituturo po sa atin step by step kung paano ba tayo mamuhay lalo na po sa panahon ngayon. Okay po? So, next po tayo. Ano ba ang objectives? Ano ba ang layunin natin? Bakit natin kailangan pag-aralan itong life skills? Bakit? Okay? Ito yung mga dahilan. Una, develop personal development plans. Nagpaplano ka ba sa buhay, mga kapatid? Nagpaplano ba kayo o kayo ba ay bahala na si Batman goal? Ganun ba kayo? O sabay sa agos ng buhay, bahala na kung saan ako dalhin. O kung saan pumunta yung kaibigan ko, doon na rin din ako. Ganun ba kayo? Wala ba kayong sariling plano? So pag-uusapan po natin yan. Pangalawa, communicate and get along with well with others in a variety of settings and for a range of purposes. So kailangan pag makikipag-usap po tayo ay maayos po yung ating ideya para ma-express po natin ng maayos yung gusto nating sabihin. At syempre, iba naman tayo makipag-usap sa ating kaibigan, sa kamag-anak, at lalong-lalo na kapag tayo po ay nagkatrabaho. Iba po tayo makipag-usap sa ating boss at sa ating mga katrabaho. So pag-uusapan din po natin yan sa mga susunod na modules. Demonstrate behavior and attitudes. Syempre, pag-uugali. Pag-uusapan din po natin yan. Lead a team in accomplishing their goals. Ako, I believe na lahat po kayo ay magiging leader someday. Magiging leader po kayo. Hindi lang po kayo basta magiging member o isang miyembro ng isang grupo, magiging leader din po kayo. Pag-uusapan po natin kung paano ba mag-lead ng isang grupo. Okay? Magbibigay tayo ng mga examples, kung ano ba yung naging pagkakamali ng mga leader natin noon at saka sa ngayon. At paano natin makukuha yung tama mula doon sa pagkakamali nila ngayon.
Next, demonstrate standard health. Syempre, kapag kayo po ay nakapagtrabaho na, syempre, kailangan pag-usapan po natin yung inyong safety sa inyong sa paggawa, no? Next, advocate for rights and responsibilities. So nakapagtrabaho ka nga, pero hindi mo naman alam kung ano yung karapatan mo. So, no, bilang isang empleyado. So pag-uusapan din po natin 'yan. Meron po kayong mga karapatan. Next, organize and manage personal and household finances. Pag-uusapan po natin kung paano ba mag-handle ng inyong mga kayamanan, no? Kahit nasabihin mong daan lang 'yan, 20 pesos lang 'yan, pag-uusapan po natin kung paano tayo mag-handle ng ating kaperahan. Next, plan for income generating activities. Pag-uusapan po natin kung paano tayo magbi-business. Siyempre, kailangan natin mag-business, hindi lang tayo basta-basta mag-apply ng trabaho kasi sa panahon ngayon, kulang ang isang sahod. Minsan yung iba nagdadalawang trabaho, yung iba sumasideline pa. So, pag-uusapan po natin yan. At yung pinakahuli po, participate in planning and implementation of community service projects. So, kapag natutunan mo na po lahat, na-develop na yung iyong personal confidence, may kumpiyansa ka na, kaya mo nang mag-lead ng isang grupo, kaya mo nang makihalubilo sa inyong mga boss, ay magpa-participate naman tayo sa community. Sabi nga, walang nabuhay ang sinuman ng siya lang na mag-isa. Kaya kailangan yung skills po natin ay i-share din po natin sa ating community. Okay? So, po. So, bakit natin kailangan matutunan para, lalo na sa panahon ngayon, i-summary ko lang po para sa mas maiksing salita, bakit natin kailangan pag-aralan ang life skills? Una, para magkaroon po tayo ng confidence. Siyempre, yung iba, karamihan sa inyo ay mahiyain. Pag nagre-recite, kahit nasabihin mong online, hindi nakikita, nahihiya pong magsalita. I-develop po natin ang inyong confidence. At pangalawa, ay i-develop po natin ang inyong decision making. Yung pagdidesisyon sa buhay. Paano ba tayo magdidesisyon ng tama? Kung magkamali man tayo, babagsak na lang ba tayo? Malulungkot lang ba tayo? Malulugmok na lang tayo? So, pag-uusapan po natin yan. Kaya importante ang life skills para ma-develop ang confidence at ang tamang pagdidesisyon lalo na sa ating mga buhay. Okay po. Kung hawak nyo po ang mga module na binigay ko po sa inyo, kung hawak nyo po, kung hindi naman, okay lang din. Kung nabasa nyo na, actually ito po medyo trivia lang po. Pasensya na kasi nung nagpa-print po ako sa labas, medyo narumble ata yung pages niyan, yung mga page. Paki-check na lang po kung baka kasi malito kayo. Paki-check po yung page kapag binabasa nyo po Ang importante po kasi dito, binabasa. Tinitignan yung page. Minsan nararumble. Pero yung iba naman po, okay lang po. Tama naman yung mga page. Yung iba kasi nung in-stapler ngayon, kahapon ko lang napansin na mali po yung pagkaka-stapler nung pinagprintan ko. Okay po? So, kung hawak nyo po, kung nabasa-basa nyo na po, na-scan nyo na-check nyo na yung mga module na binigay ko sa inyo kahapon, may makikita po kayong ganitong mga icons. Okay? Kung nakikita nyo sa screen nyo, may iba't ibang icons. Parang sa cellphone, kapag nag-download kayo ng mga apps, di ba may mga iba't ibang itsura sila kapag dinownload mo? Di ba si Facebook, pag dinownload mo, letter F ang kanyang icon. Kapag nag-download ng Messenger, iba rin ang itsura niya. Di ba yung parang may kidlat sa gitna? So, yun po si Messenger. So, sa ALS din, sa pag-uusapan po natin ngayon, yung module, ay may mga iba't ibang icons din. At itong mga icons na ito ang magtutulong po sa atin o makakatulong po sa atin para mas maintindihan po natin, o logo, yes, Jezabel, maintindihan po natin ang mga logong ito o icons para kapag nakita nyo sila, ay, ito yan, para dito yan. Ay, itong icon na to, para dito to. Okay, para mas maintindihan po natin. Okay, so, sa nababasa po natin, no, meron po nakalagay dyan, self-directed modular learning. Sir, ano ba ang ibig sabihin ng self-directed modular learning? Pag sinabi pong self-directed, ibig sabihin, kahit kayo lang po mag-isa,
basahin nyo yung module, maiintindihan po ninyo. Ulitin ko, kahit kayo lang po mag-isa, basahin nyo ng dahan-dahan, maiintindihan nyo po yung module na yan. Kaya nga, self-directed. Mas madali nyo maintindihan kung saan ba yung dapat sagutan, lalo na sa tulong po ng mga icons na to. Siyempre, may mga bagay po na mahihirapan po kayo, lalo na sa mga English words, okay lang po magtanong. Okay po? Ang importante po kasi sa module na ito ay babasahin po natin yung mga instruction o yung direction. Paano ba sagutan? Paano ba gawin? Okay? Ang importante po rito ha, magbabasa. Baka kasi magtatanong kayo kagad, nagchat-chat kayo sa akin. Sir, paano ba gawin to? Binasa mo na ba ang instruction? Maraming nagsasabi sa akin, Sir, napakaraming module sa ALS. Para sa iyo, ano ba ang pinakamagandang module? Para sa akin, ang pinakamagandang module ay yung binabasa. Kailangan basahin po natin. Lahat po ng module maganda as long na binabasa po natin. Especially the instruction. Baka sinusulat mo, hindi naman pala dapat isulat. Tandaan po ha, pag may hindi po naintindihan, pero binasa mo naman, dun lang po kayo mag-chat. Pero kung nandun yung instruction at naintindihan po natin, push lang, gawa lang. Pero kung magtatanong kayo sa akin, andun yung instruction sa module, ay ibang usapan po yan. Okay po? Kasi nga, ang hirap po sa panahon natin ngayon, hindi ko po nakikita kayo lahat, kaya hindi ko po kayo masusubaybayan. Kaya nga, itong module na to ay self-directed. Nakuha po? Okay, so pag-usapan po natin yung iba't ibang logo. Okay? Let's talk about the different logos or the icons in the module. Kasi 4 po yan. Kung makikita nyo, merong nasa itaas, merong pong parang libro na nilagay sa ulo. Tapos sa baba po, may hawak na bumbilya. Sa kaliwa, sa kanan naman po, may puso. Sa taas ng puso, merong parang gear. No? So, 4 na icons na para kailangan natin maging familiar sa mga icons na to. Isa-isahin po natin ha. Una, yung may hawak na bumbilya na icon. Ano po ba yan? Yung icon na yan ay nagsisilbing think about it. Pag-isipan natin. Ibig sabihin, pag nakita nyo yung icon na yan, may maibibigay na sitwasyon sa inyo, tapos sasagutan po natin. Kaya nga think, bumbilya. Yung iba po, kapag sinabing bumbilya, makita lang yung simbolo na bumbilya, kailangan parang may bright idea, no? May naisip ka na bagong opinion o idea. Kaya nga bumbilya yung kanyang simbolo. Okay? Or symbol. Think about it. So yun yung unang symbol. So kung babasahin po natin yung module, titingnan-tingnan po natin, no? May encounter nyo po yan. Next, pangalawang icon, yung libro na parang pinapaso sa ulo. Let's exercise. Yan pala yung pangalan niya. Let's exercise. Ano po yan? So, mula dun sa natutunan po natin sa lesson, no, may ibibigay rin pong short activity. So, tinitingnan kung naintindihan po ba natin yung nabasa po natin o naituro. Okay? Yun po si let's exercise. Yung pangatlong icon, ito naman po si let's apply. Ano yung let's apply? Pagtapos mong matutunan, magbibigay ka mismo, ikaw na mismo ang gagawa ng application mula dun sa natutunan mo. I-apply mo na nga yung natutunan mo. Hindi kasi pwedeng hanggang sa isip lang po natin na, ay okay, dapat may kumpiyansa, pero hindi mo naman ginagawa. So dito po natin ilalagay yung mga natutunan po natin. Let's apply. At syempre, yung pinakadulo po, sharing is caring, yung may pusong icon. So ano ba yung pagpapahalaga mula doon sa mga pinag-aralan po natin o doon sa nabasa nyo po sa module. Okay po? So, syempre, hindi lang pwedeng naintindihan po natin. Kailangan may pagpapahalaga. Kaya nga, sharing is caring. Okay po? So, I hope na naintindihan po natin yung 4 na icons na yan. Bago po tayo tumungo, okay? Tandaan nyo ha, yung mga sinasabi ko, importante po yan. At intro pa lang po ito. Intro pa lang itong mga pinapaalala ko po sa atin. Okay? So, bago po tayo magsimula sa ating usapin, meron po akong 3 kailangan na ipaalala po sa inyo.
habang binabasa po natin itong module. Una, kapag binuksan niyo po ang inyong module, meron po kayong mababasang reflection. Ano ba yung reflection? Mamaya, explain ko po. Meron pong reflection, meron pong mga written assignments, ibig sabihin mga sinusulat na kailangan tapusin o sagutan. Written nga, kaya nga written, sinusulat. Written assignments. At yung pinakahuli po, end of module assessment o yung tinatawag na EMA. Ano yun? Pagtapos mo pong mapag-aralan yung mga nasa module, sa dulo po, meron pong exam. Tinitingnan kung naintindihan nyo ba talaga yung lesson. 1 to 10 po yun. Yun po yung tinatawag na end of module assessment o yung EMA. Ang kinagandahan dito sa dulong ito, yung end of module assessment o yung EMA, meron po siyang English na question. Pag hindi nyo po naintindihan yung English, meron po yung nakatranslate na Tagalog sa katabi. So, hindi po kayo mahihirapang maintindihan yung mga nakalagay po. Okay po? Ayan. Sige po. Yung nagtatanong po yung B-Boy, pwede po yung iOS dito po sa ating online class. Okay, next. Sir, ano ba yung reflection na sinasabi mo? Kasi yung written assignments, yung kailangan sulatin, nasagutan. Yung end of module, yung EMA, yun po yung test na kapag natutunan po namin, may exam sa dulo ng module. Ano naman yung reflection? Okay? Ano naman po yung reflection? Ito po yun, oh. Okay. So sa reflection, hindi po siya test. Hindi po siya exam. Tinitignan lang po kung ano na ba yung mga skills o kakayanan po natin habang tayo po ay nagsasagot ng module. Halimbawa, meron po dito sa unahan, no? Alam po ipapakita ko po sa inyo. Nakikita niyo po yung parang gumagalaw na maliit na araw na kulay-pula. Ayan. So, ito po yung tinutukoy ko, yung nasa unahan. Ayan. Pwede niyo pong i-zoom kung masyadong maliit. Kung naka-cellphone po kayo, pwede niyo po yung i-zoom. Nakalagay po dyan, identifying my own strengths, interests, and challenges. So sa Tagalog, meron po siyang nakatranslate. Pagtukoy sa sariling kakayahan, interest, at mga pagsubok. So, alam mo ba ang iyong sariling kakayahan? Alam mo ba yung mga interest mo, yung mga hilig mo, at yung mga pagsubok mo, nalalagpasan mo ba yan? So, check-checkan nyo lang po. Okay, ilalagay po sa yellow pad yung sagot hindi po sa mismong module nyo po ilalagay. Isasagot. Okay? So, may nakalagay po dyan 1, 2, 3, 4. Sa 4, experiensyado niya na po yan. Ibig sabihin, kayang-kaya nyo na pong, alam nyo na yung sarili nyong interest, kilala nyo yung sarili nyo. So, checkan nyo yung number 4 kapag alam nyo na yon. Pag hindi masyado, si 3. Okay po? Si 3. Sa number 2, yung konti lang yung naging experience mo or parang hindi mo pa siya masyadong kilala. Yung skills mo, kailangan pa ma-develop. At yung number 1, kung checkan nyo yung number 1, sa number 1, yung wala talagang experience, yung hindi mo alam yung skills mo. Hilig ko ba talaga sumayaw? Hilig ko ba talaga kumanta? Hindi ko talaga alam O checkan mo yung number 1. Nakuha po? So, uulitin ko, hindi po to exam. Tinitingnan lang po kung alam mo yung mga nakalagay po dyan. Okay? Yung level po natin. So, yun po yung reflection. Next, ito yung sinasabi ko na end of module assessment o yung EMA. So, kung makikita nyo, sa kaliwa, meron pong English. Sa kanan, meron pong nakatranslate po ng Tagalog. So, pareho lang po yan. Tinranslate lang po sa Tagalog. Pag hindi po maintindihan sa English, let's go to the Tagalog. At multiple choice naman po yan. Ibig sabihin, may pagpipilian po kayo. So, mas madali nyo pong masasagutan yung end of module. Nasa dulo po ito kaya nga end, sa dulo ng module. Okay po? Okay. So, ang ginagawa po natin ngayon ay hindi talaga tinuturuan ko lang po kayo magsagot ng inyong module. Para at least kapag binasa nyo po siya sa bahay ninyo, hindi na po kayo malilito kapag kayo na lang po mag-isa. Po? Hindi po natin to sasabay, hindi po to sabay-sabay tayo na sasagot.
sa online, hindi po. Tinuturo ko lang po sa inyo ngayon para kapag anytime yung gustong sagutan yung module, ay kaya nyo na po. Okay? Kasi ito po yung mga makikita nyo no, sa module. Okay. So once again, module 1 po tayo, personal development, tungkol po sa sarili muna. Personal development, life skills for self-directed learning. Katulad nga na sinasabi ko, self-directed learning, kahit kayo lang, maiintindihan nyo po yan. Pag binuklat nyo po ang inyong mga module, isa po ito sa mga makikita nyo. Itong parting ito. Okay? So, testing natin. Okay. Mas mabuting pinag-iisipan ang kinabukasan habang ikaw ay nasa kasalukuyan. Sa English, one better thinks of the future while in the present. Itong kasabihan na ito ay makikita nyo po sa module. Okay? Diyan po nagsimula sa kasabihan na yan. Tanong, ano raw ba ang ibig sabihin ng kasabihan na yan? Sige nga, gamitin natin ang chat kung naiintindihan po natin yung tanong. Ano raw ba ang ibig sabihin ng kasabihan na yan? Mas mabuti raw pinag-iisipan ang kinabukasan habang ikaw ay nasa kasalukuyan. Totoo ba yon? Kailangan na raw pag-isipan yung kinabukasan habang ikaw raw ay nasa kasalukuyan. Okay? Ano kaya ibig sabihin yan? Can you type your answers on the chat box? Sige, pwede po kayong mag-chat kung ano sa tingin nyo ang ibig sabihin ng nasa module 1 o yung sa kasabihan na yan. Sige, I'll give you 30 seconds or 1 minute. Ayan. Sabi ni Jumar. Okay, nawala. Okay, sabi ni Jumar, pag-isipan ng kinabukasan habang bata pa tayo. Correct. No? Very good. Sabi ni Vernape, magplano para sa future. Sabi ni B-Boy, future. Correct. Bakit na tayo nagchat-chat? Okay, use your chat box to answer the question. Eh, kasi kapag nagsalita po tayo ng sabay-sabay, hindi po natin maiintindihan. Pagplano, magplano ng maayos, sabi ni Patricia, correct? Plan for the future. Para sa future, sabi ni Jessie at ni Patricia. Sabi ni Mary Ann, pagplano ng maayos, very good. Yun po yung ibig sabihin ng kasabihan. Okay, so, tama naman po, no, yung kasabihan na yan. Sabi naman ni Jezabel, magplano para sa kinabukasan. Josh, para sa future. Okay? Magplano sa kinabukasan, sabi ni Jane. Correct. Okay. So, ibig sabihin ng kasabihan niyan, habang, sabi ni Khalid, habang bata pa raw, kung may edad naman na, wala namang masama kung magpaplano tayo para sa ating kinabukasan, para maging handa po tayo. Actually, nasabi ko na po ito, no? Kung ano at sino po tayo ngayon ay dahil po sa mga naging desisyon natin sa buhay nung nakaraan. Tama po? Kung sino ka ngayon ay dahil yan sa naging desisyon nyo. Sa kahapon, nung nakaraang buwan, nung isang taon. Tama? So, ibig sabihin, yan ay pinlano nyo man o hindi, ay naging resulta ng inyong pagdidesisyon sa buhay. Kung kaya't importanteng magkakaroon tayo ng plano sa buhay dahil para malaman natin kung saan ba tayo tutungo. Katulad ng ginawa nyo ngayon, naka-enroll po tayo sa ALS. So, I expect, okay, inaasahan ko po na after po nito, habang nandito po kayo sa ALS, alam nyo po kung saan po kayo tutungo pagtapos ng ALS. So, hindi po tayo basta pag nakatapos ng ALS o naka-enroll sa ALS, bahala na. Ano nang next kong gagawin? May plano po dapat. No? So, correct po lahat ng inyong mga sagot. Sabi nga ni B-Boy, to achieve your goals and always pick the right decision. Correct. Okay. Next. Okay. So, nasagot nyo na, no? What does it mean? So, pagplanuhan ang ating kinabukasan. Okay. Ito yung pangalawang tanong. How does the proverb relate to the objectives?
paano natin i-relate? Ano yung koneksyon ng kasabihang ito sa layunin natin sa buhay? Okay? Balikan natin yung layunin sa number 1. Kung makikita nyo, no, sa number 1, ang unang layunin ng life skills ay ma-develop po yung personal development plans. Magkaroon tayo ng plano. So, balikan natin yung kasabihan. Mas mabuting pinag-iisipan ang kinabukasan habang ikaw ay nasa kasalukuyan. So, katulad nga ng mga nasagot nyo kanina at sa chat nyo, ay mas magandang pag-iisipan na po natin ngayon, pagplanuhan na ang mga dapat pagplanuhan para sa next na level po or stage or okay, na season ng ating buhay ay wala po tayong pagsisisihan. Okay po? Kasi nga, wala naman pong pagsisisi sa unahan. Lagi pong nasa huli. Kung kaya't ang pagpaplano ay importante sa buhay. Next. Okay. So, sa module nyo po, ito po ang itsura niya. Ayan. Magplano para sigurado. Parang familiar yun Parang sa 7 ata yun. Anyways, ito po yung makikita po natin, no? Nasagutan na po natin. So, ganyan na ganyan po ang makikita ninyo sa inyong mga modules. So, makikita nyo rin na may nakalagay po na recommended time. Recommended time, 30 to 60 minutes. Ibig sabihin, 30 to 1 hour, binigyan kayo ng oras para masagutan ang ganitong mga questions. No? So, actually, kung uupuan po talaga natin ito, wala po sa 30 minutes, masasagutan po natin ito. Yan. So, next. Okay. May makikita rin po kayong ganito. Session 1, Session 2, Activity 1. So, yung mga title na yon, yun po yung mga nagpapaalala po sa atin na ano ba yung ipapaliwanag habang binabasa po natin yung module na yon. So, halimbawa, may nakalagay po dyan. Ito, nasa example. Ito, sa presentation, kung makikita nyo po, no? May nakalagay po dyan, Session 1, Values and Skills. Ibig sabihin, pag binasa nyo po yan, dire-diretso, ang pag-uusapan nyo po ay tungkol sa pagpapahalaga at sa inyong kakayanan. Values and Skills. So, makikita nyo, pagtapos yung basahin yung Values and Skills sa taas, meron po nakalagay na Learning Strand number 5. Ay, ito yung pinapaliwanag ko kanina. Yung mga subjects sa ALS. No? Kaya nga, importante na maintindihan po natin yung subject sa ALS kasi may mababasa po natin yan, may encounter po natin yan habang nagbabasa po tayo ng module na ito. Okay? So, learning strand number 5, nakalagay dyan, understanding the self and society. So, ibig sabihin, habang binabasa po natin itong life skills, mahahapyawan pala nito yung ibang learning strand. Okay? Hindi lang siya solong learning strand 4. Mahahapyawan natin yung ibang lesson sa learning strand 5. Tapos nakalagay dyan kanina, yung sa baba niya, content standard. Huwag niyo pansinin yan kasi ang ibig sabihin ng content standard, ano ba yung mga dapat mong malaman sa lesson na yan? Content standard yon. Pag sinabi namang nasa baba, yung performance standard, ito yung paano mo i-apply. Kaya nga performance, i-apply mo na. Diba? Diba yung mga sumasali sa mga contest? Diba yung sumasayaw, kumakanta, nagpe-perform sila. So, pinapakita nila yung mga skills na meron sila. Kaya, yun yung ibig sabihin ng performance standard. I-apply. No? So, sa baba, ito yung mga learning competencies. Pag sinabing learning competencies, ito yung mga matatamaan nating skills habang tayo po ay nag-aaral ng ALS na life skills. Okay? Ang dami nating matatamaan. Ano yung mga matatamaan natin na yan? Meron nakalagay dyan, mas maiintindihan mo yung sarili mo, maiintindihan mo yung mas maalam, makikilala mo yung interest mo, yung hobbies mo, yung skills mo, lahat ng mga dapat mong matutunan nandito po sa learning competencies. Sir, saan to galing? Ba't nakalagay po sa module? Ito pong mga nakalagay po dito, itong nakikita nyo sa screen, ay galing po sa curriculum ng ALS. Curriculum, ibig sabihin, sa isang taon na pag-aaral nyo, o sa 10 months na pag-aaral ninyo sa ALS,
sakop po ng curriculum na yan yung mga lessons. Yun po ha. So, sana maliwanag po sa inyo. Learning competencies, yung mga matututunan po natin sa ALS. Lalo na kapag nakalagay dyan, ito yung mga matututunan mo habang binabasa mo po yung module na ito. Next, key topics and learning points. So, ibig sabihin ng key topics and learning points, ano yung mga pag-uusapan po natin dito sa module na ito? Una, values, beliefs, and qualities. Pangalawa, skills and qualities assessment. Pangatlo, our values and beliefs affect the way we behave. At syempre, yung pinakadulo, hindi ko nababasahin lahat, yung pinakadulo, we are all unique with our own values and interests. So, ibig sabihin, lahat ng mga ito, pag binasa nyo yung module, makikita nyo rin po ito. Pag sinabing key topics, ito yung mga lessons na pag-uusapan habang binabasa nyo yung module. Okay. So, kung makikita nyo sa screen, okay, syempre lahat naman po tayo iba-iba ng ugali. Tama po? Meron po tayong iba't ibang hilig sa buhay. Meron tayong iba't ibang gusto at ayaw sa buhay. Okay po? At all through time, ibig sabihin, mula nung bata pa kayo hanggang sa narating nyo yung edad nyo po ngayon, ay na-develop po yung mga iba't ibang qualities o katangian na yan, depende po sa mga nakasama po natin sa buhay. Okay? Kaya nga, kung nasaan man kayo ngayon, kung ano man yung kinikilos o ginagawa po natin ngayon, ay dahil din po sa mga naging karanasan po natin sa buhay. At meron po sinasabi na tayo raw, okay, ay binubuo ng lilimang qualities o paniniwala sa buhay kung bakit tayo ganito kumilos o mag-isip. Kung makikita nyo, nakalagay dyan sa presentation, makikita nyo may nakalagay person. Sa paligid niya may nakalagay values, qualities, belief, behavior, at saka skills. Okay? So, sinasabi nila sa pag-aaral na kaya daw ganyan ang kilos o gawi o ganyan mag-isip ang isang tao dahil sa mga factors o dahilan ng mga nakapaligid na ito. Okay? Isa-isahin po natin, no? Isa-isahin natin. Una, values. Ano ba ibig sabihin ng values? Yung nasa taas. Kung makikita niyo po, nasa taas. Pag sinabi pong values, ito po yung sa Tagalog, pagpapahalaga o prinsipyo. A person's principles of standards of behavior, one's judgment of what is important in life. Okay? So, values. Ano ba yung pinapahalagaan mo sa buhay? Career mo? Pamilya mo? Kayamanan mo? O yung kaligayahan mo? So, lahat yan, makikita natin, depende kung ano yung kinikilos mo. So, yun yung values, yung pinapahalagan mo. Kung mas pinapahalagan mo yung kagalingan mo, maglaro ng ML, kagalingan mong mas marami kang likes o reactions kumpara sa mga kaibigan mo, kahit nasabi mong nag-ehem ka lang sa Facebook, mas maraming nag-like, yun ba yung pinapahalagahan mo kumpara sa pamilya mo na nagchat-chat sa'yo? So, depende po yan. Makikita po natin yan as we go on with our modules. Next, pangalawa, may qualities. Okay? Yung qualities, yung mga katangian mo, katulad nga ng nabanggit ko kanina, no? Yung mga katangian mo, yung mga hilig mo, ay depende yan sa mga naging nakasama mo sa buhay. Pwede yung kaibigan mo, mas matagal mo nakasama yung kaibigan mo, yung pamilya mo, sila yung naka-apekto sa mga gusto at ayaw mo sa buhay. Kaya, may mga bagay na ayaw ka na gusto naman ng isa, no? So it depends on the persons or the people surrounds you. Okay, next, belief, nasa ibaba. Ito, nasa baba, belief. Ano ba yung belief? Paniniwala, an acceptance that a statement is true or that is something exists. Hindi po natin pag-uusapan po dito yung mga paniniwala po natin, no? Hindi natin, we will not talk about religion. Hindi po. Okay? Ang pinag-uusapan po natin, ano ba yung pinaniniwala mo, yun ang totoo. Dahil ba yun ang kinagisnan mo? Dahil ba yun ang pananampalataya mo? O yun ang napag-aralan mo sa inyong mga previous education?
O yun ang turo sa'yo ng iyong mga mentors? O dahil sa experience mo kaya iniisip mo yun ang totoo? Okay? Depende po yan sa inyong beliefs o paniniwala. Nakuha? Okay. Next, behavior. Bakit kaya ganun ang ugali ng isang tao? Depende. Paano siya umakto? Sa kaibigan, professional ba siya umakto? O kumilos? Kahit na sabihin mong magkaaway sila, magkagalit. Basta kapag group work sa pag-aaral, kahit na magkagalit, ginagawa kasi you act as professional. Umaakto ka ba ng may respeto kahit na iba yung paniniwala niya? So, depende po yan sa iyong behavior. Nakuha? So, katulad nga ng mga nabanggit ko dito, no, values, qualities, belief, behavior, at skills ay magre-reflect po yan sa inyong reflection. Okay? So, chechikan nyo po yung mga skills, interest nyo po kapag nakita nyo po itong reflection sa inyong module. Tatandaan nyo po, hindi po sa module mismo sasagot, kundi sa yellow pad. Sir, kukopyahin po itong part na ito? Yes, kukopyahin nyo po. Okay po, kukopyahin nyo po itong table na nakalagay po dyan. Tandaan, hindi nyo kailangan kopyahin lahat. Ang kailangan nyo lang kopyahin ay yung mga kailangan sagutan. Ulitin ko, yung kailangan lang sagutan. Okay? Pero kung nagpa-print ka, nagpa-xerox ka ng sarili mong kopya ng module, okay lang na dun ka sumagot kahit hindi na sa yellow pad, okay lang. Pero kung ayaw mo na magpa-xerox, sa yellow pad ka po sasagot. Okay? Next. Ulitin ko ha, hindi po ito exam, yung reflection. Tinitingnan lang, ina-assess mo lang yung sarili mo kung kaya mo na yung mga bagay na yun, naiintindihan mo na yung mga interest mo o yung mga kakayanan mo. Okay. May makikita rin po kayong ganitong mga question sa module. Okay? May nakalagay po dyan, think about someone you respect. Actually, alam nyo, kinagandahan ng module na ito, yung mga example o yung mga halimbawa na binigay po dito sa module na ito ay hindi na nalalayo sa buhay po natin. Kasi yung mga examples po dito ay tungkol po sa kaibigan at pamilya. Hindi mo na kailangan mag-interview ng mga hindi mo kilala sa labas. Halimbawa, i-interviewin mo pa si kapitan. Hindi mo na i-interviewin yung mga purok leader. Hindi na. Pag-uusapan na lang po muna natin dito yung mga pamilya ninyo o yung mga kaibigan ninyo sa experience nyo po, no? So, yun po yung kinagandahan po rito. So, may nakalagay po dito, no? May mababasa rin po kayo dyan sa module na yan. Think about someone you respect and who has served you as role model. Ibig sabihin, may sasagutan pala kayo na nagbigay ng halimbawa na sino ba yung role model nyo sa buhay? Sino yung tinitignan nyo bilang isang huwaran sa buhay? Ay, tinutularan ko tong kamag-anak kong ito o pinsan ko ito o kaibigan kong ito o kahit artista, pwede. Dahil nagsikap talaga siya mula baba hanggang marating niya yung hanggang kung nasaan man siya ngayon. So, mag-iisip kayo, no? Masasagutan niyo yan sa yellow pad. At doon sa baba, may nakalagay dyan, write down the words describe the person. Bakit niyo siya hinahangaan? Ano ba yung mga katangian niya kung bakit niyo siya hinahangaan? Pakisulat na lang po doon sa yellow pad. No? So, ang pinag-uusapan, reminder ha, ang pinag-uusapan po natin ngayon ay kung paano sagutan yung module na kinuha nyo po sa akin kahapon. At kung wala pa, mag-upload na lang po ako. Okay. Next. Okay, next. Ayan. Ito yung mga kailangan po nating tignan, lalo na basahin ang mga instructions ng maigi kasi dito karamihan kasi nagkakamali ang mga estudyante o yung mga nag-aaral nitong module na to. Bakit? Kasi hindi po nabasa ang instruction. Kung babasahin po natin ng instruction, may nakalagay po dyan. Tignan niyo po yung number 1, nakalagay po sa gilid. Number 1, choose the 5 most important personal values for yourself by marking an X next to the word under the me column. Tagalugin natin. Pipili daw kayo ng 5 pinaka-importanteng personal na values para sa inyo ha.
para sa inyo. 5 lang. Pili lang kayo ng 5. Kasi yung iba, ginawa, nilagyan ng X lahat. So, mali. Doon pa lang mali ka na. Alam ko, para sa inyo, importante lahat yan. Pero, pili ka ng 5 lang na pinaka-importante para sa'yo. Okay? Yung nakalagay dyan, me. Para sa'yo, 5 lang. So, kukopyahin nyo rin to sa yellow pad, lalagyan nyo ng X kung alin din yung para sa inyo yung pinaka-importante. 5. Next. Friends, family and friends. Para sa kaibigan, ano ba yung mga 5 values na dapat meron po tayo pagdating sa ating pamilya at sa kaibigan? 5 lang din. Pili kayo. Ano ba importante? Devotion ba? Dignidad ba? Importante ba ang honesty? Importante ba ang loyalty? Intelligence, ang pagiging matalino? So, lalagyan nyo ng X, 5 lang. At sa pinakadulo, kapag kayo ay nagkaroon na ng trabaho, ano ba yung importante? No? Pili lang din kayo ng 5. Okay? Kaya importante na magbabasa po ng instruction kasi baka pag pinasa nyo sa akin yan, paulit ko dahil hindi tayo nagbasa ng instruction. Sayang ang pagod. Okay? So, nakalagay dyan 5 lang. Okay. Medyo i-zoom ko ipapakita ko ng konti. Ayan, naka-zoom. So, nilagyan ko ng square, 5 lang. Acceptance ba yan? Sa mga naka-cellphone, pwede kayo mag-zoom. Pwede nyo i-zoom kung maliit. Acceptance ba ang pinaka-importante sa inyo? Caring ba? Commitment? So, kayo na pong bahala para sa inyo naman po yan. Opinion lang po. Ulitin ko, wala pong mali sa ilalagay po natin. Kasi sabi ko nga, iba-iba po tayo ng paniniwala. Okay, next. May makikita na naman po kayong panibagong icon. Nakalagay po dyan, think about it. So mag-isip na naman po tayo ng isasagot po sa sitwasyon na ito. So nakalagay dyan, how do the values that you have compared to those you have think are important to family, friends, and employers? So, kung babalikan natin yung mga nilagyan nyo ng X dito sa kanina, yung 5, naitanong sa number 1, nakalagay dyan, ano ba yung, gaano ba daw ba kahalaga yung 5 nyong pinili para sa pamilya nyo, para sa sarili, at para sa kapag nagkatrabaho ka na? Ano yung, gaano kahalaga siya? Gaano ka-importante? Explain. No? Okay. So, putol-putol daw ba? Sir, putol-putol. Sa iba naman hindi daw po. Okay, kung putol-putol po sa inyo, hanap po ng area na maayos ang signal. Kung hindi, naka-record naman po ito, pwede niyo panoorin. Okay, next. We are all unique. Lahat tayo iba-iba. Tama. We are all unique, natatangi. Wala, kahit na sabihin mo kambal yan, may pagkakaiba at pagkakaiba po sila. No? Magkaiba sila ng nararamdaman, ng kanilang mga hilig at kakayanan. May pagkakatulad pero hindi po lahat eksaktong-eksakto ng pagkakapareho. Okay? So, yun nga ang kinaganda, no? God created us with different personalities. No? Kasi kung pare-parehas tayo ng itsura, pare-parehas tayo mag-isip, so paano na ang mangyayari sa mundo, no? Wala nang magpupush sa atin para sa next level. Paano tayo gagaling? Pare-pares naman tayong magagaling. No? So, ibig sabihin, we are all unique. It depends na lang kung paano natin i-develop yung ating mga hilig sa buhay. Okay, next. So, nakalagay dyan, ano yung mga kaibahan natin sa isa't isa? May interest, yung likes, yung ambitions, yung para sa inyo, siya ay isang perfect leader pero sa kabila, hindi naman. So, iyan po yung kaibahan natin. Principles in life, beliefs, hobbies, talents, at person you look up to as a role model. So, iba-iba po tayo. Hindi ibig sabihin, idol nyo yung isang grupo, idol na rin po nung isa. Hindi po tayo ganon. Okay? Okay. So, nakalagay po dyan, values influence how we spend our time and also lead us to developing skills and qualities that are useful
for work. Dinedevelop po natin ang inyong pagpapahalaga, lalo na sa inyong skills, dahil yan po ang magiging mabenta sa mga employer kapag kayo po ay nagkatrabaho. No, yung skills. Hindi lang basta marunong ka sumagot, marunong ka magsulat, naiintindihan mo. Kailangan may skills ka. Okay? Kasi yun po ang hinahanap ng kapag kayo po ay nagkatrabaho o naghahanap ng trabaho. Okay, so ganun din katulad kanina. So you have to read the instruction. Nakalagay po dyan, may skills and qualities. So ang instruction, choose the top 6 skills. Ibig sabihin, pipili ka lang ng 6 na skills na gagamitin mo sa iyong trabaho. Okay? Lalo na, at i-assess mo yung sarili mo kung ikaw ba ay very good, good, not so good, o kailangan pa ng improvement doon sa skills na yon. Halimbawa, ikaw ay hardworking. Alam mo sa sarili mo masipag ka. Kahit na alam mong overtime na, nagtatrabaho ka pa rin. O nag-aaral ka pa rin. So, lalagyan mo ng X yung very good. Okay? X ha, lalagay ng X, hindi check. Kasi nakalagay sa instruction, rate yourself and put an X in the appropriate box. Okay? So, pili lang po kayo ng 6. Creative. So, creative ka ba? Kung hindi masyado, lagay mo, not so good. Kaya nga kailangan natin i-assess ang ating mga sarili pagdating po sa ganitong mga bagay. Okay? So, sasagutan nyo rin po yan sa yellow pad. Okay? Next. Sa panibagong papel, or pwedeng sa likod, or sa baba, kung may space pa sa inyong yellow pad, gagawa rin po kayo ng 2 column. Na kung saan nakalagay po yung strengths at saka areas for improvement. Balikan po natin yung kanina. Sabi rito, pipili ka ng 6. Pili ka ng 6 na pwede mong magamit sa iyong trabaho balang araw. Okay? So, lalagyan mo raw ng X. Kung ikaw ay puro very good doon sa nilagay mo, dito sa pinili mo, syempre, doon sa strengths na gagawin mo po dito, kung makikita nyo dito sa screen nyo, sa strengths, kung very good kayo, lahat yon ilalagay nyo rito. Kung sa honesty o sa honesty, ikaw ay very good, ilalagay mo rito, strengths. Strength mo yun kasi tapat ka, kahit magalit ang iyong kaibigan, tapat ka talaga sa ayong amo, ayong magsinungaling. Strengths mo yon. Kalakasan mo yon. No? Kung ikaw ay loyal, ilalagay mo rito. Pero kung sa tingin mo, alanganin ka doon sa bagay na yon, doon mo ilagay yan sa areas for improvement, doon sa kabilang side. Okay? So, ilalagay mo po dyan, kung ikaw ay kailangan pa i-develop yung punctuality. Pag sinabing punctual, yung lagi ka bang late? Okay? Lagi ka bang nahuhuli sa mga napag-uusapan? So, kung lagi kang on the way, pero hindi naman, lagay mo rito, areas for improvement. Okay? So, yun po yun. Opo, okay lang po Tagalog. Kaya lang, pagdating po dito pagdating po dito sa may skills and qualities, hindi po siya Tagalog kasi nakalagay na po dito yung pagpipilian mo. Okay. So, pili ka dyan, dependable, patient. Andito naman po yan eh. So, all you have to do is to backread. Magbabackread tayo doon sa mga sinagutan po natin. Ayan. So, ito yung halimbawa. Halimbawa, pinili ko itong 6. 1, 2, 3, itong may mga bilog. Makikita nyo naman po, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, para sa akin, importante kapag nagkatrabaho yung dependable, yung maaasahan kahit ikaw lang. Responsible. Okay, responsable. Punctual, hindi ka nahuhuli. Organize. Sabihin, kahit mag-isip ka, maayos, kahit na mabilis yung may oras yung binigay sa yung gawain, kaya mo pa rin mag-isip ng maayos, organize ka. So, communicate clearly. Kaya mong makipag-usap ng maayos, ng malinaw na naiintindihan. At yung pinakadulo, solve problems. Kapag nagka-problema, mas magagawan mo ng solusyon. So, itong 6 na ito ay isang halimbawa lang ha. Halimbawa lang ito, para sa akin lang to. Kung pwede nyo pong ibahin. Kung hindi yan ang gusto nyo, okay lang din. Basta 6 po. So, kung mapapansin nyo,
yung 6 na yan, nilagyan ko ng X doon sa very good, sa not so good, doon sa kabilang part. Okay? So, nakalagay dito, dependable, maaasahan, nilagay ko very good. Okay? So, ibig sabihin, yung dependable, maaasahan, very good, ilalagay ko siya doon sa strengths. Yung mga hindi masyado kung magaling, ilalagay ko siya sa kabila dito sa areas for improvement. Ito yung halimbawa. Ganyan siya. Okay, bali magiging ganito po ang itsura. Nakuha? So, ganito po ang magiging pagsagot po natin kapag tayo po ay naglagay na ng sagot sa yellow pad. Okay. So, I hope na nagigets po natin, ano? Okay. Next. Ayan. Ulitin ko po ang pinag-uusapan po natin ay yung mga module o yung mga questions na ma-i-encounter or mababasa nyo po dyan sa binigay ko kahapon kasi baka magkaroon ng kalituhan. Okay, next. Makikita nyo na naman tong icon. Think about it. So, may question dyan. Number 1, how did I rate? Okay? How did I rate myself in each of the 6 areas? Paano mo raw ba ni-rate ang iyong sarili? Paano mo chinekan or pinili yung 6 na yon? So, magpa-explain ka po dyan. So, ganito po, no? Kapag ganito po, pag English po kasi yung question, mas maganda rin po na English din po ang sagot. Kasi it is one way for you to practice and exercise the English communication. Ibig sabihin, ito yung practice na po sa inyo kahit nasabihin natin na barok, di ba? Okay lang, at least nagtatry ka. Okay? Pero kung hindi pa rin talaga kaya, Tagalog na lang muna siguro ang pagsagot. Okay. So, kaya nyo na po yan. So, 1, 2, 3. May mga questions. I think you can do it on your own. Okay, next. Ito. So, panibago na naman. Ito, instruction to ha. Instruction. Choose 1. Uulitin ko. Choose 1. Ibig sabihin, pili ka lang ng isa. Maliwanag tong instruction na to. Choose one of the following activities to do and share with someone in your home or community. Ibig sabihin, pili ka lang ng alin dyan sa baba na isa lang kung alin yung gusto mong gawin. Isa lang daw po ang sasagutan mo dyan. Yung number 1, gagawa ka ng essay, tapos isusulat mo yung mga kahinaan mo kung paano siya mag-i-improve. Yun yung number 1. Kung ayaw mo yung essay, number 2 ka. Choose an object that represents you, yourself, and write how that object relates your skills and qualities. So parang essay din naman itong pangalawa dahil ilalagay nyo po daw dyan ay kung ikaw daw ay isang bagay, ano ka? So, paano mo i-compare ang iyong sarili? Okay? So, explain mo kung bakit yun ang napili mo. So, 1 or 2 lang. Next. Ayan. So, tinagalog ko, sumulat ng sanaysay, pumili ng 3 katangian. So, ulitin ko, yellow pad po ito, sasagutan. Next. O kanina, session 1, values and belief. Ngayon naman, nasa session 2 na tayo. Setting and achieving goal. Paano ba natin makakamit ang ating mga plano sa buhay? Okay? So, uulitin ko, itong mga nakikita nyo ulit dyan sa screen ninyo ay mga galing po sa curriculum. Ibig sabihin, ito yung mga madadaanan natin habang tayo po ay nagle-lesson. So, makikita nyo may 1, 2, 3, 4, 5 dyan. Ito raw po yung mga ma-develop sa atin kapag tayo po ay magsasagot ng module na ito. Okay? Malalaman mo na yung plano mo sa buhay ng mas malinaw. Kaya mo nang balansin yung short-term at long-term goals mo. Kasi, meron po tayong maiksi, yung short-term, yung panandalian, makakamit mo na yung pangarap na yon, yung goal na yon. Or, meron po yung pangmatagalan, yung layunin na yon bago mo makamit. Halimbawa, yung pag-aaral sa ALS, 1 buwan ba, 2 buwan, tapos na tayo? Hindi naman. So, ibig sabihin, we can classify this
goal, itong layunin natin, masasabi natin na itong layunin natin na ito na pag-aaral sa ALS ay long term, pang matagalan. Kasi hindi lang siya isa o 2 buwan. 6 na buwan o higit pa, tatagal nga kayo ng 10 months. Okay? So yun po, 1 to 5. Next. Okay. So, paalala, kapag tayo raw po ay gagawa ng plan o layunin, pag mag-iisip tayo ng plano sa buhay, dapat daw, katulad ng nakalagay sa baba, SMART. Hindi globe, hindi sun, hindi TM, hindi TNT, SMART. Bakit daw SMART? Nakalagay po dyan, specific. Ano yung, may ibig sabihin kasi yung SMART. Yung S, ibig sabihin niya specific. Yung M, measurable. Yung A, achievable. Yung R, realistic. At yung T, time frame. Okay? So, ano ba yon? Isa-isayin natin para mas maging klaro po tayo sa ating layunin na gagawin. Kasi gagawa po kayo niyan ng inyong short-term at long-term goals. Okay. So, ano yung S? Specific. Halimbawa, ang layunin nyo, gusto nyo maging mayaman. Sino bang hindi? Tanong, specific ba yon? Okay? Ibig sabihin, klaro ba yung sinabi mong yon? I want to become rich? Okay, gusto mong maging mayaman? Klaro ba yon? Or, para mas maging klaro, ito yung example, nakalagay sa baba. I will earn 100,000 per month. At least may nakalagay na pera kung magkano. No? So, paano mo makakamit yung 100,000 na yan? So, maglalagay ka ng plano. So, magtatrabaho ka, mag-online business ka, pagsasabayin mo yung pag-aaral. So, ganyan. Specific. Hindi lang siya basta gusto kong maging mayaman. So, medyo malabo yung goal na yon. Next, measurable. Okay? Kailangan nasusukat. Nakalagay dyan, na hindi nasusukat yung inyong goals kapag nagbigay kayo ng example na ganito. I will attend evening classes. So, aattend ka ng klase online o kaya modular. Tanong, ilang beses? So, dapat klaro. You have to be clear on your goals. So, nakalagay dyan sa example, I will attend classes 2 times per week. So, 2 times per week daw magkaklase para daw masukat yung kanyang layunin. Next, achievable. Yung talagang nakakamit ha, yung talagang nakakamit. Nakalagay dyan sa example na hindi nakakamit, I will become president of the, sabihin natin, I will become, or I want to become the president of the Republic of the Philippines. Tanong, achievable ba yon? Nakakamit ba yun agad-agad? Hindi. Hindi klaro yun. Hindi malinaw yung layunin na yun, yung goal na yun. So, ano yung mas maging klaro? I will become the president of the youth group by next year. So, ibig sabihin, mas klaro to. Kasi, magsisimula ka muna sa grupo ng kabataan. Doon ka muna maging presidente bago ka maging presidente ng Pilipinas. Hindi ka nga kilala eh. Mas kilala pa nga si Iskaz Takli kesa sa'yo. So, paano yun? Diba? So, kailangan clear tayo dyan. Next, realistic, makatotohanan. So, hindi tayo dapat gumagawa ng layunin ng hindi makatotohanan. Halimbawa, nakalagay dyan sa example na hindi makatotohanan, I will become a team member of national football team. O kaya, I will become a member of NBA. Specific Lakers team. Totoo ba yun? Magiging Lakers team ka? Malabo. So, ano yung makatotohanan kapag gumawa ka ng layunin? Magiging member ako ng liga sa aming barangay ng basketball. So, yun mas achievable. Realistic, makatotohanan. No, doon lang muna tayo sa makatotohanan. At yung pinakadulo, time frame. Ibig sabihin, bibigyan mo ng boundary ng panahon yung inyong plano sa buhay. Nakalagay dyan na hindi klaro, I will find a construction job. Klaro ba yon? Hindi. Kailan ka ba maghahanap? I will find a construction job in the next 2 months. So, mas klaro, sa loob
ng 2 buwan, maghahanap ako ng construction na trabaho. So, mas klaro. So, may time. May palugit. Diba? May due date. Due date. No? Due date. Okay. Next. So, I hope klaro yung inyong SMART na layunin. Specific, measurable, achievable, realistic, and time frame. Okay? Kailangan maintindihan po natin to at matandaan dahil pag nagpa-exam po ako, kasama po itong SMART. Ano ibig sabihin ng SMART? Okay. Next. So, ayan po, no? Alam ko, masasagutan nyo na po ito. Where do I want to be in next 3 months, 6 months, 1 year? Saan nyo gusto mapunta sa loob, makalipas ang 1 taon, 2 taon? So, kayang-kaya nyo na po yan. No? Kayang-kaya. So, makikita nyo rin sa module nyo na may naka-drawing na puno. So, nakalagay po dyan na may ibig sabihin daw po bawat parte ng puno mula sa ugat hanggang sa kanyang bunga. So, ano yung mga kahulugan ng mga parte ng puno na yan? Pag sinabi daw roots o yung ugat, ibig sabihin daw po yan ay yung inyong mga skills o yung values, yung mga pinapahalagahan nyo. Ano yung mga nananatiling matibay na pundasyon ninyong paniniwala kaya kayo nagpapatuloy sa buhay. Yan yung roots. Okay, yung ugat. Yan yung sumisimbolo sa ugat. O kaya puno po ang pinag-uusapan natin. Next, trunk. Trunk. Okay, trunk. Yung katawan. Okay? Yung trunk, yan naman po yung katawan ng puno na nagsisilbing tibay at lakas habang kayo ay tinutupad ninyo ang mga pangarap ninyo. Pwedeng kaibigan nyo yon, pwedeng family, pwedeng church o mosque kung kayo ay Muslim, o pwede rin workplace, pwedeng sa trabaho, pwede rin si jowa, girlfriend, si boyfriend, ayan, si crush. Pero syempre, wag muna dahil mga bata pa naman kayo. No? So, pwede naman bilang isang inspirasyon lang. Ayun yung trunk. Okay. Next. Branches. Ano yung mga branches? Ito yung mga sanga. So, ano yung mga sanga? Nakalagay dyan yung mga gusto mong makamit. So, maraming sanga yan na gusto nyo kayong, alam ko marami kayong sanga na gusto makamit o goals o layunin. Next, thorns. Ano yung thorns? Yung mga tinik sa buhay. Ibig sabihin, ito yung sumisimbolo sa obstacles o problem sa buhay. So, ito yung mga humahadlang, ba't natin hindi nakakamit ang inyong mga layunin sa buhay. Ano kaya yung mga problem na yon? Pwedeng financial, pwedeng relationship. So, ilagay nyo po dyan. Next, leaves o dahon. Ano yon? Ano yung mga kailangan mo o sino-sino yung mga kailangan mo para makamit mo yung pangarap mong yon? Okay? Pwede ring tao, pwedeng informasyon, pwede po, kayo po ang magsasagot niyan. At syempre, yung flowers o yung bunga. Okay? Yung bunga. So, pag sinabing bunga, ito na po yung after ng hirap ninyo, nakamit nyo na yung pangarap nyo. Okay? Halimbawa, nakapagtapos ng ALS. Okay? Isa yan sa mga pangarap po natin. Okay? So, yan yung flowers. Okay. So, ganun din, may time po yan, 90 to 120 minutes yung gagawin. So, nakalagay po dyan, meron po tayong kanina, nabanggit ko, no? Meron pong long term at saka short term. Okay. Okay. So, ano yung long term at short terms? Ibig sabihin yung panandalian lang. O ito, kanina sinabi ko na long term yung pag-test nyo sa ALS kasi 10 months. Pero kung naiiksian ka naman sa goal na yon, pwede mo siyang ilagay sa short term kasi ang pinaka long term mo, yung pangmatagalan, ay yung makapagtrabaho ka sa abroad. Oh. So, syempre, kailangan mo ng diploma kapag mag-a-apply ka ng trabaho sa abroad. So, ibig sabihin, matagal pa siya bago mo makamit. Ang pansamantalang talaga makakamit mo ngayon ay makapagtapos ng pag-aaral. So, pwede mo siyang ilagay sa short term. Ano pa yung long term? Pwede ka magtrabaho sa abroad.
Nakuha po? So, yan yung mga examples. So, kayo naman, mag-isip kayo ng mga short terms, yung mga panandalian na makakamit nyo kagad na layunin, at saka yung talagang pangmatagalan na layunin. Siyempre, yung pwede nyo ilagay dyan sa long term yung mga mag-aasawa. Matagal pa yan. So, lagay nyo po dyan sa long term. Kailangan meron muna kayong experience sa buhay. Okay, mayaman ka muna. So, ganun muna. Okay? So, ito po yon. Set goal, make a plan, get to work, stick to it, reach goal. Ito yung suggested na hakbang. Ay parang sa hagdan nga, ito yung nakikita nyo, hagdan na bawat hakbang, meron po tayong season sa buhay. Meron mga panahon na nahihirapan ka, pero kailangan mo pa rin mag-stick doon sa plano mo. So, okay lang yon. Nandun ka na sa pang-apat na hakbangin. So, bakit ko pinapakita to? Kasi nga meron kayo sasagutan dyan, short term at saka long term. At uulit-ulitin ko po, kailangan smart. Ano yung smart? Specific, measurable, achievable, realistic, at saka time frame. Okay. At least, nakakatuwa, nagigets na po nung karamihan kung paano po sagutan yung module po natin. Madali lang po yan. Sobrang dali. Okay? Ito pa, sasagutan nyo rin po ito. Goal in 1 year. Pag-usapan natin, plano nyo sa buhay sa loob ng 1 taon. Anong plano nyo? Ano yung steps? Hanggang kailan? Ano yung mga kailangan para makamit yon? Okay? Sa yellow pad din po ilalagay. So, magbibigay ako ng examples. So, steps. Ano yung mga goal nyo sa loob ng 1 taon? Una, sumagot ng module. Pangalawa, pass the portfolio. Pangatlo, attend the class regularly. So, yan yung mga hakbangin. Yung goal in 1 year from now, makapag-test muna kayo. Siyempre, ilalagay nyo sa taas. At paano mo makakamit yung test na yan? Kailangan magawa mo itong tatlong itong nasa ibaba. Okay? Tanong, paano sagutan yung by when at saka what do I need? So, ito naman po yung susunod na example. Ayan. So, ayan yung examples, no? Answer ng module. Kailan? Mula October hanggang April. What do I need? Kailangan makumpleto yung module. Ano yung kailangan mapasa mo rin yung portfolio bago mag-March o bago mag-April. Ano yung mga kailangan mo? Yung mga activities, pinasa mo na. So, alam ko, kayang-kaya nyo po ito. Pero itong mga pinapakita ko po sa inyo ngayon ay examples lamang po. Okay? So, sample lang po yan. Pwede nyo pong dagdagan, pwede nyo pong ibahin kung hindi po yan yung goal nyo ngayong taon. Okay. So, next. Okay, panibago na naman. Session 3, learning new skills. So, katulad ng nabanggit ko kahapon, no, medyo makapal-kapal itong module na ito, medyo mahaba. Kaya, kung hindi natin matatapos itong module na ito ngayong week, baka hanggang next week, ito po ang pag-uusapan po natin. Sa bagay, for 2 months, ito naman ang lesson natin, life skills. Pwera lang sa elementary ha, iba kasi sa elementary. So, ito, napaliwanag ko na ito. Ito yung mga matututunan natin sa habang nagbabasa tayo ng module na ito. So, session 3 na tayo. So, ano yung layunin natin? Kasi bawat session, may mga layunin yan. So, sa session 3, ang layunin niya, recognize the people learn in different ways using different skills. Lahat tayo, may iba't ibang paraan para matutunan ng isang bagay. Tama? Hindi naman lahat magaling sa tumingin lang, hindi naman lahat magaling sa pakikinig lang, hindi lahat magaling sa pagsasalita. So, paano tayo matututo? So, may iba't ibang paraan. Learning style assessment. Kaya nga kailangan makilala niyo yung sarili ninyo bago tayo sasalang sa susunod na module. Kasi meron tayong iba't ibang paraan ng pagkatuto. No? Yung paraan ng paano natin magigets ang isang bagay. Yung isa, nagigets niya agad, pero yung isa naman hindi. So, kailangan makilala po natin. Lalo na kapag binasa ko po yung ipapasa ninyo, kasi doon ko po kayo mas makikilala. Okay? So, yung iba, mas magaling sa pakikinig. So, kung nakita nyo po ito, sasagutan nyo rin po ito sa yellow pad. Checkan nyo lang naman po. No? Kung kayo ay magagaling sa pakikinig. Mas magaling ka ba makinig kumpara sa iba? Halimbawa,
may nagsalita, nag-share ng problem, mas naiintindihan mo, mas gusto mo lang mas makinig kumpara sa magkwento. So, checkan mo lang po ito. Pili ka lang po dyan. Kung hindi ka naman sa listening, sa pakikinig magaling, so mas magaling ka o mas nagigets mo po yung mag-observe, tumingin, checkan mo lang po yan. Ayan. Kung mas magaling ka, kung ikaw mismo yung gumagawa, checkan mo lang din po ito. Basahin nyo lang po yung mga nakalagay po dyan. Okay? So, writing. So, magaling ka ba sa pagsusulat kumpara sa pagsasalita? So, kasi yung iba, sa chat, mas na-express nila yung nararamdaman nila kumpara sa personal. So, ikaw ba yon? So, checkan mo lang yung mga nandyan. Mas magaling ka ba sa pagbabasa? So, checkan mo lang po yung nandyan. Mas magaling ka ba sa pagsasalita? Checkan mo lang po din po dyan. Ulitin ko po ha, sa yellow pad po ilalagay. Next. So, if you learn best by listening, so ito yung mga nakalagay dyan. So, paano daw mag-i-improve ang inyong paraan ng pagkatuto? May suggestion po dyan. Basahin na lang po natin. Okay? So, yun nga yung kinaganda nito, self-directed. Kahit ikaw lang po, mas maintindihan po natin. So, yun po ang usapan po natin ngayon. Kaya, para mas maintindihan po natin ang ating kapwa, ito yung mga bumubuo po sa kanya. Values, qualities, belief, behavior, at saka skills. So, I hope na may naintindihan po kayo at na nagets nyo po yung ating usapan ngayon. Do you have questions? Meron po ba kayong tanong? Okay, ano po yun? Sa Lunes din po ba ito ipapasa ulit, sir? Very good. Kasi sobrang dami Correct. po eh. Very good question, Ramon. Okay. So, malamang yan din ang tanong ng iba kasi napakarami nga. So, katulad nga nabanggit ko kanina, no, dahil masyadong marami po ito, baka po kung hindi natin matatapos ngayong week, hanggang next week, for 2 weeks, sa loob ng 2 weeks ng 2 linggo, ito po ang pag-uusapan po natin. So, kahit hindi po natin matapos ngayong week, sa sobrang dami kasi alam ko may ginagawa din kayo, kahit hindi muna ito ipasa by Monday, kung sakaling karamihan ay hindi pa tapos. Pero kung may mga tapos na, sa Monday naman, andun naman ako sa barangay para mag-distribute ulit ng panibagong gagawin. Pero uulitin ko, hindi nakalimit, hindi pa deadline sa Monday. Ha? Hindi pa deadline. Baka kasi nagmamadali kayo, yung iba kasi gumagawa pag linggo na. Beating the deadline. Hindi po. Wag ganon. Okay? Hindi ko kayo ipipressure para makapagpasa ng Monday. Take your time kasi napakarami po nito. Nakuha? Okay. Gets na, Ramon? Opo, Okay, sir. salamat, Ramon. Copy po, Okay, copy. thank you. Yung iba po, baka may question pa po yung iba. Pwede pong chat, pwede pong gamitin yung mga microphone para makapagsalita po. Do you have questions? Yes, Ashley. Ano po yon? Yung mga hindi po nakakuha ng kopya, ha? Yes, Ashley. Kasi hindi po kasi magkakasunod yung mga page. Pwede ko po bang stapler na lang po ulit? Ayusin ko na lang po. Ayun, pwede po yan. Kasi nga, katulad nga po nabanggit ko kanina, no? Medyo narambol yung ibang page na mga nakuha ninyo. Pwede nyo pong unstapler niyo po. Isa rin po yan sa mga magiging pagsubok nyo ngayong week. No? I-check yung page. Kasi nga, nagkamali yung pinagprintan ko eh. No? Nito ko lang yung napansin eh. Okay? So, kung hindi po kaya ngayong week, pwede po next week. 2 weeks po natin sasagutan yan. Okay lang yan, mga nakakuha. Okay? Huwag po kayong malito. Kasi I will give you time. Wala pang deadline. Okay, yung iba po. Paano po yung iba? Do you have questions? So, gagawin po ba yan kahit elementary? Sa elementary po, hindi po. Iba po ang gagawin ng elementary kasi iba pong module ang binigay ko sa kanila. Sa elementary, learning strand 1 hanggang learning strand 6 na kami. So, ilan dun sa mga pag-uusapan po namin. Pero sa inyo, ito muna tayo sa life skills. Okay, kung wala nang tanong,
or nahihiya mag-chat, Hello, Michael. sino po ito? B-Boy? Oo, sir. Yes, B-Boy. Sir, pwede ba, sir, kahit wag na isulat yung buong pero may sagot pa din. Okay. Regarding sa pagsagot nyo po, sagot na lang naman po ang ilalagay nyo sa yellow pad. Sagot na lang. Okay po? Ay. Huwag nyo po kopyahin lahat. Sagot na lang. Yung kailangan lang po sagutan, yun po ang ilalagay po sa yellow pad. Huwag nyo po kopyahin yung buong module. Talagang kahit isang buwan, di po natin matatapos ito. Okay, B-Boy? Okay. Sige. Ganito reminder, kung nahihiya po kayong mag-chat ngayon or magsalita, reminder, okay? Ito po yung mga reminder o paalala bago po tayo matapos. Okay, question si Baby Joy? Yes, sir. Ano pa? I-ask ko lang po kung may mga nauna pa pong module kesa dun sa nakuha namin kahapon. Yes. Thank you. Yun nga. Opo. Actually, meron po. Meron pong mga nauna pang module. Ito nga po yung ipapakita ko sa inyo ngayon, no? So, reminder. Meron po kasing ginawang activity 1, activity 2, at saka psychological first aid na module. Yung activity 1, activity 2, hindi siya module. Ito po yung assignment, yung essay, yung who am I, at saka yung activity 2, meron pong 4 na questions. So, itong activity 1 at activity 2 at saka yung psychological first aid, meron pong naka-record na klase tungkol po dyan. So, isisend ko po sa inyo yung link sa YouTube para mapanood nyo po kung paano po sagutan yung mga yan. Tapos yung soft copy, yung kopya nyo po para dito sa mga hindi nyo na habol, ay i-upload ko lang po din po sa GC natin or sa group page para at least ay masagutan nyo po. Okay po? At saka magkakaroon po tayo ng election of officers. Magkakaroon na tayo ng election. Dahil napansin ko po, magkakakilala naman na din kayo karamihan, magkakaroon tayo ng election. Sino yung president, sino yung vice, sino yung magiging secretary. So, ito yung medyo magiging kaiba dahil online tayo magkakaroon ng botohan. No? Siguro by next week na online po natin, magkakaroon tayo ng election. Yan. Election 2020 para sa ALS Batch 2020. Okay. So, may nagtatanong si Ashley, maglalagay po ba tayo ng learner module? Okay. So, very good question, Ashley, no? Doon sa forms, kung maaalala nyo yung mga naunang forms na binigay ko sa inyo, yung nilagay natin sa portfolio, pag sinagutan nyo po itong module na ito, sasagutan nyo na rin po yung form na yon. Okay? Very good question, Ashley. Yung form na yon, sasagutan nyo rin po. Okay? Balikan nyo lang po yung balikan nyo lang po yung tawag dito, yung mga portfolio, yung mga forms na binigay ko sa inyo. Makikita nyo po doon, may makikita kayo na module. Okay? Sasagutan nyo po yun kapag natapos nyo po. Kasi ilalagay nyo po doon anong araw nyo sinagutan, hanggang kailan nyo sinagutan. No? Sasagutan nyo, ilalagay nyo yung sagot nyo po doon. Okay? Para mas maging familiar po yung iba, ipapakita ko sa inyo kung ano itsura nun. Okay, tumingin sa inyong screen. Okay, sa inyong screen makikita nyo ito. Ayan. So, sa portfolio ninyo, makikita ninyo na may ganito kayong kopya. Yung mga wala pa, bibigyan ko na lang po kayo ulit kapag nandun tayo sa barangay or sa school. Pero yung mga meron ng kopya, ito po yon. Kapag sinagutan po natin yung module na ito, masasagutan na po natin yung number 1. Ang ano ba yung nakalagay sa number 1? Title of module. So, ano ba yung title ng module na sinasagutan natin? Module 1, Personal Development. So, ilalagay mo dyan sa number 1. So, pre-test, pag sinabing pre-test, yung bago mo basahin yung module, may test. So, wala po itong pre-test kasi sa module na binigay ko, wala po kayong ganito. So, ang masasagutan nyo lang po yung post-test. Pag sinabing post-test, ito yung EMA kanina, yung End of Module Assessment. Sa dulo ng module na yan, makikita nyo may test. Hanggang 10 po ata yan. So, ilalagay nyo po kung
Andyan na rin kasi yung mga sagot, no? Andyan na rin yung mga sagot ng module na checkan nyo na rin po. Kung nakita nyo 8/10 lang kayo, ilagay nyo po dito 8/10 sa post-test. Doon sa date, kailan nyo sinagutan, anong oras yung sinimulan, at hanggang doon sa kabila, anong oras natapos o anong petsa natapos. Okay? Sa pinakadulo, wag niyo po sasagutan kasi ako na pong bahala dyan sa pinakadulong column. Okay? Uulitin ko, sa form na inaibigay ko sa inyo, may nakalagay na ganitong itsurang form. Masasagutan nyo na po yan kasi nga sumasagot na po tayo ng module number 1. Okay po? Okay. So I think mas malinaw na. Sabi ko nga, next week magkakaroon tayo ng election of officers. Yung mga hindi pa nakapagpasa ng essay, activity 1, activity 2, may kulang pa na psychological first aid, pakipasa na po. Kasi importante po yan kasi nagche-check po ako na magawa nyo. So, iilan pa lang po kasi yung nakakapagpasa niyan. So, do you have questions? Meron pa kayong tanong bago tayo i-end ang ating klase? Kasi umuulan na baka nawawalan ng signal yung iba. Do you have questions pa? Last call. Last call. I nominate Uncle Ramon. Pati na, yes! Kian! Very good! Yes, Pati sir. attendance. Ayan. Pati attendance, mag-ano kayo. Kasi nag-attendance kayo dito ngayon eh. Okay? Okay. May tanong pa? Baby Joy, may question pa? Baby Joy? Yes, sir. Meron po. Okay, ano po yun? Sir, sa pagpunta po ba namin sa Monday, bibigyan niyo po kami ng mga kulang namin na activity. Yes. Correct. Niyo po ulit. Okay. Yung mga hindi pa makakapunta sa Monday, kasi nga hindi pa tapos yung module na yan, okay lang. Pag tapos na, okay lang din, ipasa na sa barangay or sa school kasi nandun po ako sa school at sa barangay ng Monday. Same time, sa Tandang Sora, 8:30 hanggang 9:30. Sa barangay, 10:30 hanggang 12. Okay? Every Monday. So, pumunta sa oras kasi nga umaalis ako kagad kasi may pinupuntahan pa po ako. So, do you have questions pa? Bago tayo matapos? Meron pa pong tanong? Sir, pwede po ba sa Monday ko na lang ipasa yung naiwan na essay sa akin? Ayan. Yung mga hindi pa nakapagpasa ng mga naunang assignments, activity, pwede po sa Monday. Salamat po, sir. Okay po, welcome po. Okay. So, meron pa po? Mukhang wala na. Sir, sa November pa ako makakauwi. Okay lang po. Kasi yung mga nasa malalayo ay online naman po tayo. May chat naman tayo, may Facebook. So, okay lang po may isasend ko po sa inyo yung copy kahit online. No problem. Okay? Ang mahirap lang wala tayong ayuda sa nakukuha. So, lahat po ba ng questions sa module 1 sasagutan or yung pinakita lang? Angel, lahat po ng questions. Yung mga nakita nyo lang sa akin kanina, mga pinili ko lang dahil baka kasi doon kayo malito. Kaya pinresent. Pero lahat po ng questions sasagutan. Sabi ni B-Boy, sir, magkakaroon din po ba kayo ng class picture or ID? Yes. Magkakaroon din po kayo ng ID at class picture. Yung class picture siguro kapag medyo okay na yung panahon kasi nga social distancing, bawal tayo compress sa picture. At lalo na ngayon, alam nyo, ang total na nag-enroll sa Holy Spirit, napakarami. Nasa 80 na po kayo. 80. Karamihan lang kasi modular ang pinili. Okay? So, do you have questions pa? Okay. So, sa mga hindi nakasama ngayong araw, naka-record naman po ito. Isisend ko na lang po yung record. Pag may question pa, you can chat me on Facebook or the Messenger para masagot ang inyong katanungan. Sabi ni B-Boy, kailan ulit exam? Yung exam nung ginawa nyo ba kahapon? Siguro after ilang lessons natin, mag-exam po kayo. Kailan ang ID? Wala pa. Hindi pa natin alam kung kailan ang ID. So, nakalimutan ko ipasa. O sige, okay lang, Jezabel.
sa Monday na lang. Surprise yung exam. Okay? So, I think wala na. Yun lang siguro ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Sabi ko nga, kapag may question, PM lang po kayo. Okay? With that, thank you so much sa pakikinig. I hope sa hapong ito ay may natutunan po kayo sa akin at sa mga napag-usapan po natin. With that, thank you very much and God bless you all. Keep safe, lalo na po maulan. Okay? Salamat po sa lahat. Ay po, salamat. Pasensya na sa putol-putol na line. Okay. Sir, hello sir. Abay, Last question na lang sir. Okay, Ramon, sige po. Baka gusto kasi rin nila sir, magkaroon kami ng t-shirt na pang-ALS. Pwede ko po sanang pagawan nun. Kung gusto Yun. lang rin nila. Isa rin yan sa mga maganda natin pag-usapan. Siguro, Ramon, kapag nagkaroon na tayo ng officers, yung president, vice president, at saka mga officers, mapag-uusapan natin ng mas maayos yun kasi mahirap kung sa akin lang manggagaling. Kailangan gagawa tayo ng panibagong set para may katuwang ba? Katulong Opo. pagdating sa akin. Opo. Pero good suggestion yan para at least sagot yun. Kasi baka gusto nila, di ba? Papagawa ko sila, di ba? Correct. Papag... Kasi pag-uusapan natin yung kulay, Sagot yun. kung anong design, di ba? kung anong design, kung anong kulay, ganon. Correct. So, mas Oo. maganda kung may president or officers na tayo dyan para may katuwang. Sige pa, sige pa. Okay. Sige. Pero good suggestion, Ramon. Very good. Opo. Sir, Thank you po. Okay. Yes, B-boy. picture bago mag-end. Ay, oo. Sige. Very good. Oo nga. Okay. Dahil na-request ni B-boy, request granted. Kung kaya, paki-open ang inyong mga ang inyong camera. Katulad ng ginagawa natin last week pala, no? Katulad last week, nag-picture din tayo. Mag-screenshot yan, sir. Paki-screenshot. Teka lang. Sige. Yung mga nahihiyang mag-open, okay lang. Pero kung okay lang din, i-open ang inyong mga camera. Minsan lang to last part ng ating lesson ay mag-group picture. Groupie. Ayan. Ayun. Okay. Sige. Maaraw kasi dito sa likod ko eh. Pero pogi mo, sir. Okay. Group picture tayo. Ready? 1, 2, 3. Smile. One more time. 1, 2, 3. Ayan. Okay. Tawag dito. Sige, okay na yan. sir. Okay. Sige, ipapost ko po ito sa GC. Tsaka yung nakaraan pala. Sir, Joy. Hi. Hello sa inyo. Hi, Daddy. Hello. Sir, Hi. thank you po. Ayun, at least nagkita tayo kahit virtual. Thank you sa pakikinig. Sir, miss na kita. Miss you all. Ano tayo? Food trip na. Masarap. Merienda na pala. Alas 3 na. Okay, thank you. Salamat sa pakikinig at pag-attend. Thank you so much. God bless. Thank you po. See you again. Hi, mga binibini. Sige po, ingat.